Nagbalik tanaw ang kwento noong nabubuhay pa si Isaw, wika ng dating Deputy Director na si Itami na hindi niya inaasahan na ang katulad ni Isaw ay nagsasanay pa din sa gantong oras. Tanong nito na kung nararamdaman na ba niya na malalagpasan na siya ni Narumi kaya ngayon siya ay nagpapalakas. Namamangha si Isaw sa kung gaano kalalim ang obserbasyon ni Itami. Wika ng Deputy Director na si Jen Narumi ay ang taong pala absent 8 beses nang na-kick out sa platoon nila at nasa bingit na ng pag-alis sa Defense Force, pero kahit na ganun, sa itsura ni Isaw, masasabi niya na may nakita itong talento kay Narumi na talagang walang katulad. Paliwanag ni Isaw na naniniwala siya na si Narumi ang magiging sentro ng First Division, pero kulang pa din siya sa karanasan sa pagkapanalo at pagkatalo, kaya natural lang na hadlangan niya ito sa bawat kilos niya dahil hindi siya pwede magpakita ng kahinaan sa kanya hanggang ang hangal na iyon ay maging tunay ng officer. Wika ni Direktor Itami na kung nanonood ba si Isaw dahil ang buto na tinanim niya ngayon ito ay sumibol at naging ganap na bulaklak. Dito na tuluyang natalo ni Captain Narumi ang Kaiju number 11. Mapang-asar nitong sinabi na kung nagustuhan ba iyon ni Isaw. Napaluha ba siya sa nakita niya, pero naiinis ang captain dahil hindi niya maisip na may magpapaluha kay Isaw. Lumipat ang kwento sa Chofu Airport, kasalukuyang naglalaban pa din si Vice Captain Hoshina at Kaiju number 12. Makikita na hindi pumapabor ang sitwasyon sa Vice Captain. Ginagamit nito ang kanyang mga numbered weapon pero hindi ito gumagana sa kalaban niyang Daikaiju. Hindi makapaniwala si Okonogi na makita na natatalo si Vice Captain Hoshina sa isang miniature kaiju dahil sa buong Defense Force, siya ang pinakamalakas sa miniature category. Hindi din makapaniwala ang Vice Captain sa bilis, lakas at combat ability nito. Nakakalamang ang kaiju na ito sa bawat aspekto ng Kaiju number 10. Bigla na lang napunta ang Kaiju number 12 sa likuran niya at nagpakawala ng malakas na atake. Sa lakas nito ay nabali ang espada ng Vice Captain. Walang duda na ito ang finished product. Nagbalik tanaw ang kwento noong bata pa si Vice Captain Hoshina. Wika ng kanyang ama na nagtataglay siya ng pambihirang galing sa swordsmanship, combat skill at sa small arms capabilities o paggamit ng mga baril. Si Soichiro Hoshina, ang pinakamalakas na Hoshina na isinilang. Sa alaala ng Vice Captain na si Soshiro Hoshina, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Soichiro Hoshina ay perpekto, habang siya naman ang reject o palpak ng pamilya. Makikita na putol na ang espada ng Vice Captain. Tanong nito sa Kaiju number 10 na kung ito na ba ang sinasabi niya. Oo naman ang sagot nito. Walang duda na ito ang finished product ng Kaiju number 9. Napaisip si Vice Captain Hoshina na silang dalawa ay pares ng mga palpak. Bigla na lang sumigaw ang Kaiju number 10 na umiwas si Hoshina. Makikita kung gaano kalakas ang atake ng Daikaiju na ito at kapansin-pansin ang pagbabago sa attitude ng Kaiju number 10. Kung nakasubaybay kayo sa ating kwento, noong unang nilabanan ng dalawa ang mga Kaiju, gustong-gusto magpatama ng Kaiju number 10 sa mga atake ng kalaban dahil mas lalo siyang ginaganahan dito. Pero sa pagkakataong ito, siya mismo ang nagpapaiwas sa Vice Captain. Wika ni Vice Captain Hoshina na hindi sila pwedeng matalo dahil madami ang mapapahamak. Kailangan nilang talunin ito dito. Inutusan ng Vice Captain si Okonogi na i-deploy ang case number 7. Bigla na lang nagbagsak ang helicopter ng mga cylinder na bakal. Alam ni Vice Captain Hoshina na kahit anong gawin niya ay ayaw tumaas ng combat power niya sa 83%. Kaya kailangan niyang gumawa ng bagong strategy para manalo. Ang laman pala ng mga cylinder na ito ay mga espada. Ginamit agad ng Vice Captain ang Hoshina style sword technique, ang single blade form. Natutuwa si Kaiju number 10 na ito pala ang technique na itinatago ni Hoshina.
Nag-usap pala dito ang Vice Captain at si Okonogi na kung pinag-aaralan ni Kaiju number 9 ang mga kahinaan nila, maaaring gumawa ito ng kaiju na hindi makakaya ng dual sword niya katulad ng nangyari sa Kaiju number 10, kaya kailangan nilang gumawa ng bagong strategy. Kaya naisipan niya gumawa ng backup na armas para sa single blade style dahil hindi siya pwedeng matalo kapag espada ang pinag-uusapan. Naiintindihan ito ni Okonogi dahil mahina ang Vice Captain sa paggamit ng mga baril. Ang swordsmanship lang niya ang meron siya. Hindi ito ang bagay na kaya niyang ipatalo ng basta-basta. Nagsagupaan ulit dito ang dalawa. Lumabas ang dugong samurai ng Vice Captain. Ito ang proof ng kanyang existence. Determinado si Okonogi para ipanalo si Vice Captain Hoshina dahil siya ang pinakamalakas sa close combat sa buong defense force. Ginamit ng Vice Captain ang Hoshina style quick slash. Sinundan pa niya ito ng isa pang atake na ikinatuwa naman ng Kaiju number 10. Wika nito na ipagpatuloy pa niya ang pressure sa kalaban. Ito ang technique number 2, ang wind hole. Nagulat ang mga operator dahil nabutas niya ang core ng kalaban, pero bigla na lang itong naglabas ng malakas na atake. Naiintindihan ni Vice Captain Hoshina na ang core ng Kaiju number 12 ay wala sa lugar ng core ng Kaiju number 10. Kung ganun, ang kailangan lang nilang gawin ay hiwain ito hanggang sa makita nila kung nasaan nakalagay ang core niya. Bigla na lang hiniwa ng Vice Captain ang ulo nito. Wika niya na wala din dito ang kanyang core. Pagkatapos, sinundan pa niya ito ng mga atake sa katawan. Nakakalamang na dito ang Vice Captain at sa patuloy na paghiwa, sa wakas, nakita na din niya ang core nito. Ito ay nasa leeg ng Kaiju number 12, pero bigla na lang dumepensa ang Kaiju na kalaban niya. Napagtanto agad ng mga ito na nakapag-adapt na ang Kaiju number 12 ng ganon kabilis. Pero hindi dito sumuko ang Vice Captain. Kumuha pa ito ng panibagong armas at pinakawalan ang technique number 1. Kasunod pa ang technique number 3. Pinagsasama-sama ng Kaiju na ito ang mga form ni Vice Captain Hoshina para iwasan ang mga atake niya. Ang Kaiju na ito ay talagang malakas. Naiiyak si Okonogi dahil nakita niya kung paano magsanay ang Vice Captain para malabanan ang kanyang tadhana. Simula nang siya ay bata pa hanggang sa ngayon, napansin ni Okonogi na 13 minutes na ang nakalipas simula nang nag-full release ang Vice Captain. Malapit na itong mag-overheat, pero naniniwala si Okonogi na magagawa ito ng Vice Captain. Nagpaulan ito ng mga numbered technique niya. Nang gagamitin na ng Vice Captain ang technique number 6, ang quick slash, natigilan ito nang makita ang form ng Kaiju number 12 na tila ba katulad ng sa kanya. Labis itong gumalit sa Vice Captain dahil ang gantong bagay ay hindi lang basta-basta magagaya, pero bigla na lang sumigaw ang Kaiju number 10 na dumepensa si Hoshina. Tinamaan ang Vice Captain ng quick slash, ang teknik niya na ginaya ng Kaiju. Nag-throwback ang kwento noong bata pa si Vice Captain Hoshina. Wika ni Soichiro na tama na ito, pero nagpupumilit pa rin si Soshiro sa isa pang round. Paliwanag ng kanyang nakatatandang kapatid na kahit ilang rounds pa ang gawin nila, iisa lang ang magiging resulta, kaya magsanay pa muna siya bago ulit makipaglaban sa kanya. Nagagalit dito si Soshiro at ipinapangako niya na lalagpasan niya si Soichiro. Makikita dito kung gaano kalakas ang tumamang atake sa Vice Captain. Nag-aalala din si Okonogi sa kanya, pero makikita na nakatayo pa dito ang Vice Captain. Hindi siya makapaniwala dahil simula ng pagkabata ay minamaster na niya ang mga teknik na ito. Hindi pwedeng matatalo siya sa isa lamang copycat. Makikita na nakaakmang hihiwain ng Kaiju number 12 si Vice Captain Hoshina. Napasigaw na lang si Okonogi na tumigil na ang Kaiju na ito dahil lahat ng pinaghirapan ng Vice Captain ay nasira ng lahat. Labis itong naging emosyonal.
Pero determinado pa rin ang Vice Captain na lumaban dahil katabi lang niya ang kanyang espada. Pero nang aabutin niya ito, laking gulat niya na putol na pala ang kanyang kamay. Dito na nakaramdam ng matinding kabiguan si Vice Captain Hoshina. Nagkatotoo na ang sinabi ng lahat ng mga tao tungkol sa kanya. Kung ang lumaban sa kaiju na ito ay ang kanyang kapatid, madali lang siya makapagpapalit ng strategy at lalabanan ang kaiju na ito gamit ang baril. Tinanggap na ni Vice Captain Hoshina ang kanyang pagkatalo. Mas madali na sumuko na lang siya at maging malaya. Pero hindi nito maintindihan dahil bakit hindi niya kayang sumuko. Bakit ayaw niyang bumitiw. Bigla na lang humalakhak si Kaiju number 10. Nagising dito ang Vice Captain. Wika ni Kaiju number 10 na perpekto niyang nasangga ang atake ng kalaban. Kaya puriin siya ni Hoshina. Nagulat ang Vice Captain na nawalan pala siya ng malay at mayroon pa rin siyang kanang kamay. Isinakripisyo pala ng Kaiju number 10 ang kanyang buntot para siya ay protektahan. Natutuwang sinabi ng Kaiju number 10 na ano na ang susunod nilang gagawin. Nagulat dito ang Vice Captain. Dagdag pa ng Kaiju number 10 na bakit siya natutulala. Natural lang na pagkatapos nilang dumipensa ay sila naman ang aatake. Naiintindihan naman ito ng Vice Captain. Pero paliwanag niya na walang kahit ano sa mga galaw niya ang gumagana. Pero sagot ng Kaiju number 10 na hindi na iyon mahalaga dahil may isang napakalakas na panganib na nasa kanilang harapan kaya mas lalo siyang ginaganahan. Tinanong nito si Hoshina kung gusto na ba niyang sumuko dahil mayroon siyang kamao at si Hoshina naman ay may patalim kaya hanggang sa huling hininga gawin nila ang bagay na mahal nila at sila ay magsaya. Aatake ulit dito ang Kaiju number 12 at tinamaan na naman si Vice Captain Hoshina. Pero sa pagkakataong ito ay bumalik na siya sa kanyang sarili. Naalala niya ang dahilan kung bakit siya nagpatuloy lumaban kahit palagi na lang siyang natatalo. Hindi siya tumigil sa pagwasiwas ng espada. Kahit sinabi ng lahat na tumigil na siya, hindi siya tumigil sa pakikipaglaban. Ginawa niya ito para matalo ang kanyang kapatid, para panghawakan ang nag-iisang bagay na meron siya, para gampanan ang pagiging Vice Captain. Pero ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Ang totoong rason kung bakit hindi niya binibitawan ang kanyang espada dahil ito ay masaya. Natutuwa dito ang Kaiju number 10 na tinanggap na din sa wakas ni Hoshina ang totoo niyang sarili. Hindi siya susuko at hindi siya magpapatalo dahil ito ay masaya. Naalala ng Vice Captain na sa tuwing tinatalo siya ng kanyang kapatid, siya ay nakangiti dahil sa emosyon na ito na ilabas na ng Kaiju number 10 ang buo niyang lakas. Umatake ulit dito ang Kaiju number 12 pero sa isang iglap napunta na lang ang Vice Captain sa backup weapon niya. Dito niya napagtanto kung bakit ayaw tumaas ng combat power nila. Ito ay dahil hindi nagtutugma ang kanilang pananaw. Hindi makapaniwala ang Vice Captain na ang tunay na motivation niya sa pakikipaglaban ay dahil ito ay masaya. Natatawa ito na para silang carbon copy ni Kaiju number 10. Wika ng Kaiju number 10 na katulad ng sinabi niya dati, silang dalawa ay magkatulad. Nagulat si Okonogi dahil bigla na lang pumalo sa 79% ang combat power ng Vice Captain. Alam ni Vice Captain Hoshina na kahit tumaas na ang kanilang combat power, sila ay hindi pa rin nakakalamang sa laban na ito. Ang Kaiju number 12 ay alam ang lahat ng kilos nila at nakakapag-adapt din ito sa mga bagong strategy na ginagawa nila. Kaya mayroon lang silang isang tsansa para sorpresahin ito. Dahil kung hindi, makokopya na naman ito ang kanilang galaw. Nag full release na dito si Vice Captain Hoshina